Dear Captain Kokak, ako po si Laika, isang janitress sa isang lumang opisina sa Makati. 3 taon na akong nagtatrabaho rito. Mas gusto ko ang night shift. Tahimik, walang istorbo. Pero may kapalit pala ang katahimikan. Yun ay ang matinding takot. Isang Sabado ng hating gabi, ako lang ang naka-duty. Bumaba ako sa basement parking para linisin ang sahig na may tumapong langis. Habang nagwawalis, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi ko yun pinansin. Pero maya-maya lang, may narinig akong mga yabag. Tunog ng paang naglalakad. Tumingin ako sa paligid. Wala naman akong kasama. Lumingon ako sa may poste ng ilaw. At doon ko siya nakita. Isang batang lalaki. Nakatayo lang siya sa tabi ng poste. Nakaputing damit. Pero wala siyang muka. Wala siyang mata, ilong at bibig. Parang maputla ang kulay ng kanyang balat. Parang nanigas ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Nang pumikit ako at muling dumilat, wala na siya. Pero ang mas nakapagpakilabot sa akin, may naiwan siyang maliit na patak ng dugo sa may sahig kung saan siya kanina nakatayo. Kinabukasan, tinanong ko ang mga maintenance. Isa sa kanila ang biglang natahimik. Sabi niya, ilang taon na ang nakaraan. May batang nadamay sa pagbagsak ng service elevator doon mismo sa basement. Hindi raw nakita agad ang katawan. Ilang araw bago nahanap sa likod ng mga nakaparadang sasakyan. Durog na ang mukha, kaya hindi na makilala. At simula noon, sa tuwing 12:00 ng gabi, may nagpaparamdam na bata sa basement. Gusto raw nitong maglaro, o baka gusto nitong may makasama na sa dilim. Hindi na po ako bumababa mag-isa. At kung minsan, kahit hindi ako sa basement naka-duty, pakiramdam ko, sinusundan ako ng kanyang mga yapak. Mapagpalang araw po, Captain Kokak. Ako po si Marvin, accountant sa isang kumpanya sa Ortigas. Minsan lang po ako magbahagi ng kwento. Pero ang naranasan ko ay hindi ko na kayang kimkimin pa sa sarili. Tuwing audit season, lagi akong late umuwi. Sa tuwing mag-isa na lang ako sa opisina, ang tanging tunog ay ang paghampas ng hangin sa bintana at ang tahimik na tunog na nililikha ng orasan. Isang gabi, 10:00 na, nag-CR ako sa may bandang likod, malapit sa fire exit. Doon ko unang narinig ang tunog ng paa. Dahan-dahang umaakyat sa hagdan. Akala ko guard, pero nang silipin ko, wala namang tao. Kinabukasan, ganoon ulit. Mas maaga pa nga, mga 9:00 pa lang noon. Pero nung mga oras na yon, mas malinaw na ang bawat yapak. Parang may dalang mabigat. Sa takot ko, nagdesisyon akong abangan siya. Sa 3 gabi, sinundan ko ang tunog. Tahimik akong bumaba mula 14th floor. Sa 13th floor, tila may anino akong nakita. Pagdating sa 12th floor, nagiging malinaw ang hugis. Pagdating ko sa 11th floor, doon ko na siya nasilayan ng buo. Isang babaeng naka-hospital gown. Duguan ang likod. May nakataling hospital ID sa kanyang paa. Tumingin siya sa akin, ngumiti, at biglang tumalon. Oo, Captain Kokak. Tumalon mula sa fire exit. Agad akong sumilip sa baba, pero wala roon ang katawan. Walang tunog ng pagbagsak. Tanging malamig na hangin at malansang amoy ng dugo ang naramdaman at naamoy ko.
Nang tanungin ko ang HR, umiwas silang lahat. Pero isang janitor ang umamin. May dating employee raw na nagkasakit ng malubha at nagpakamatay na lang sa fire exit habang may bitbit pang IV stand. Hanggang ngayon, may mga empleyado raw na nakakaranas ng pagbukas ng elevator kahit hindi naman nila pinipindot ang floor kung saan na malagi ang dating pasyenteng yun. Gabi-gabi na akong nagdadasal tuwing dumadaan sa hagdan. Baka kasi balang araw, di na lang siya tumalon. Baka isama niya na ako. Magandang umaga po, Captain Kokak. Ako po si Tina, intern sa isang public hospital sa Maynila. Dahil kulang ang budget, pinatira kami sa lumang staff dormitory sa 6th floor. Room 6B yun. Sabi ng senior nurse, wag lang daw kaming maging maingay. May nagpapahinga rin dyan. Ang biro niya. Sa unang gabi pa lang, may kakaibang nangyari. Mahangin sa loob, kahit sarado ang lahat ng bintana. Maya-maya, may narinig kaming naglalakad sa kisame. Parang paa ng taong walang sapin. Bandang 3:00, habang natutulog kaming 4, nagising ako sa lamig. Pagsilip ko sa salamin, may nakita akong nurse na maputla ang muka. Nakatayo sa tabi ng kama ni Trina. Hawak niya ang IV stand. Pero ang nakakakilabot, walang anino ang katawan niya. Kinabukasan, sinabi ko yun sa senior nurse. Natigilan siya. Umamin siya na ang room 6B ay dating isolation room ng mga COVID volunteer nurses. Isa sa kanila, si Nurse Amelia. Namatay ng walang kasama. Hindi raw siya nailibing ng maayos. Ang huling gamit niya, ang IV stand, puting uniforme, at ID na naiwan sa kwartong yun. Isang maluwalhating araw po, Captain Kokak. Ako po si Jello, IT specialist sa isang call center sa Mandaluyong. Madalas akong magtrabaho ng graveyard shift. Dahil matagal ang oras ng pahinga, sumasakay ako ng elevator tuwing break para bumaba sa mini gym sa 2nd floor. Isang madaling araw, sumakay ako sa elevator ng mag-isa. Pinindot ko ang 2nd floor, pero napansin ko na nag-iba ang floor number. Biglang nag-flash ang 9 kahit wala kaming 9th floor. Nang bumukas ang pinto, puro dilim lang. Walang ilaw. Parang abandonadong palapag yun. Tapos biglang bumukas ang ilaw ng elevator. At doon ko nakita sa salamin. May babaeng nakatayo sa likod ko. Duguan ng mata. Nakasuot ng puting blouse na parang uniform. Hawak ang cellphone at nanginginig ang kamay. Wala siyang imik. Hindi rin siya gumagalaw. Nang muling magsara ang pinto, naglaho siya. Pero pagtingin ko sa sahig ng elevator, may naiwan na basag na SIM card at isang papel na may nakasulat, "Bakit di mo ako sinagot?" Kinabukasan, binuksan ko ang CCTV records. Ayon sa mga technician, nalup daw ang elevator sa system na parang may ibang pumipindot sa 9th floor kahit wala naman sa listahan. At may isang kwento. Isang empleyado raw ang nakipag-break sa nobya habang nasa elevator. Hindi kinaya ng babae. Bago siya tumalon sa overpass malapit sa building, tinawagan niya to sa huling pagkakataon sa loob mismo ng elevator. Hindi siya sinagot. At mula noon, gabi-gabing tumutunog ang elevator sa floor na hindi naman dapat umiiral. Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Daisy,
receptionist sa isang BPO sa Taguig. Simple lang po ang trabaho ko. Pero isang gabi, nagdesisyon akong gumamit ng CR sa third floor. Yung luma at hindi na ginagamit. Sabi nila sira raw ang ilaw. Pero dahil puno ang CR sa ground floor, napilitan akong pumasok. Pagpasok ko pa lang, sumara ng mag-isa ang pinto. Madilim, tahimik, at may amoy na parang bulok na tubig. Yung parang kinakalawang. Pumasok ako sa gitnang cubicle. Habang nakaupo, may narinig akong bumubulong sa kabilang cubicle. Palitan mo ako. Palitan mo ako. Palitan mo ako. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang takot. Nang tumayo ako, may papel na gumulong mula sa ilalim. May nakasulat, "Help me. Di po ako makaalis." Nang binuksan ko ang pinto, walang tao sa tabing cubicle. Pero sa salamin, may bakas ng kamay ng dumi at dugo. Ayon sa janitor, hindi na raw talaga pinapagamit ang CR na yon. Huling gumamit daw ng cubicle ay isang cleaning staff na natrap at namatay sa loob dahil sa cardiac arrest. Nalaman lang ito ng security matapos ang 3 araw. Sabi nila, hindi siya nakalabas at baka hanggang ngayon, naghihintay siya ng kapalit.